Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Doers TV at lahat ng YouTube community. Welcome ulit dito sa channel sa Doers TV. Ngayong araw, may napakagandang katotohanan at inspirasyon na handa akong ibahagi sa inyo. Ang tema natin ngayon ay ang nakakita sa anak ay nakakita sa ama. Ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Paano ito nagiging totoo sa ating pang-araw-araw na buhay? At anong magandang aral ang makukuha natin mula rito? Kaya naman, inanyayahan ko kayong samahan ako sa buong vlog na ito. Manatili lang kayo hanggang dulo dahil sigurado akong may maiuwi kayong aral na magbibigay liwanag at inspirasyon sa inyong puso. Huwag ding kalimutang i-like ang video, mag-subscribe kung bago ka pa lang dito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Tara na at simulan na natin. Narito ang mga babasahin sa Biblia para sa araw na ito, May 2, 2026. Mula sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13 verses 44 hanggang 52. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, kaya sinalungat nila ang mga sinabi ni Pablo at nilait sila. Ngunit buong tapang na sinabi nila Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana kailangang pahayag ng salita ng Diyos, ngunit dahil itinakwil ninyo ito at tinuturing ninyong hindi karapat-dapat ang inyong sarili sa buhay na walang hanggan, kami ay pupunta na sa mga hentil, sapagkat ito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Ginawa kitang liwanag para sa mga hentil upang magdala ka ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hintil, sila ay nagalak at niluwalhati ang salita ng Panginoon at naniniwala ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, at ang salita ng Panginoon ay kumalat sa buong rehiyon. Ngunit hinikayat ng mga Hudyo ang mga babaeng relihiyosa at mga kilalang tao sa lungsod at pinasimula nila ang pag-uusig kina Pablo at Bernabe at pinalaya sila sa kanilang lugar. Kaya inalog nila ang alikabok mula sa kanilang mga paa bilang babala sa kanila at pumunta sa Iconium. At ang mga alagad ay puno ng kagalakan at ang Espiritu Santo. Salmo tugunan sa Salmo chapter 98 verse 1 to 3 and 3 to 4. Tugon, nakita ng lahat ng dulo ng lupa ang kaligtasan ng ating Diyos. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon, sapagkat gumawa siya ng mga kahangahangang bagay. Sa kanyang kanang kamay at banal na bisig ay nagtagumpay siya. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kaligtasan sa paningin ng mga bansa at ipinahayag niya ang kanyang katuwiran. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-ibig at katapatan sa sambayanan ng Israel. Nakita ng lahat ng dulo ng lupa ng kaligtasan ng ating Diyos. Sumigaw kayo sa galak sa Panginoon, buong lupa, magpasimula at umawit kayo sa papuri. Oo, umawit kayo ng mga papuri. At mula naman sa Ebanghelyo, mula sa Aklat ng Juan chapter 4 verse 7 hanggang verse 14. Sinabi ni Jesus, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo rin ang aking Ama. At mula ngayon ay kilala ninyo siya at nakita ninyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita ninyo po sa amin ang Ama at sapat na yon sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ba kayo naniniwala sa na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay hindi galing sa aking sarili, kundi ang Ama na naninirahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na ako ay nasa
sa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung hindi man, maniwala kayo dahil sa mga gawang ginawa ko. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang naniniwala sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginawa ko. At higit pa rito ang gagawin niya sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang ang Ama ay luwalhatiin sa pamamagitan ng anak. Kung hihilingin ninyo ang anuman sa aking pangalan, gagawin ko. At narito ang mga mahalagang mensahe na nais iparating ng mga babasahin sa atin ngayong araw. Mula sa unang pagbasa, mula sa aklat ng mga gawa, chapter 13 verse 44 hanggang 52. Ipinapaalala nito na ang salita at kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao, hindi lang para sa ilang grupo o tao. Noong tinanggihan ito ng iba, hindi tumigil sina Pablo at Bernabe na pagbabahagi. Dinala nila ito sa iba pang nangangailangan at gustong makinig. Ipinakita rin na kahit harap tayo ng pagsubok, pagtutulo, pag-aapi dahil sa pananampalataya, nanatiling puno ng kagalakan at kapayapaan ang puso ng taong tunay na nakakilala sa Diyos. At ang mula sa Salmo tugunan, ang mensahe dito ay papuri at pagkikilala. Ang kabutihan, katapatan at pagmamahal ng Panginoon ay hayag na nakikita ng buong mundo. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang mga pangako, kaya nararapat lamang na siyang purihin at pasasalamatan sa lahat ng oras. At ang mula naman sa Ebanghelyo, mula sa aklat ng Juan chapter 14 verse 7 hanggang 14. Dito nakasentro ang ating tema na ang nakakita sa anak ay nakakita sa Ama. Malinaw na ipanaliwanag ni Jesus na siya at ang Diyos Ama ay iisa. Kapag nakilala at nakita mo si Jesus sa kanyang mga salita, gawa at wagas na pag-ibig, nakita at nakilala mo na rin ang Ama. Wala ka nang hahanapin pa dahil sa katauhan ni Jesus, ipinakita na ng buo kung sino ang Diyos. May dalawa ring pangakong iniwan niya para sa atin. Ang sinumang maniniwala kay Jesus ay may kakayahang gumawa ng mabubuti at makabuluhang bagay para sa kapwa. Anumang hihilingin natin sa pangalan ni Jesus ay naaayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang pagbigyan upang luwalhatiin ang Ama. Pangkalahatang mensahe, nais sabihin ng Diyos sa atin ngayon, hindi mo kailang maghanap ng malayo o gumawa ng paraan para makilala at maramdaman siya. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal at bilang mga nakakilala na sa Kanya, tungkulin din nating ipakita ang pag-ibig ng Ama at sa pamagitan ng ating buhay at ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. Mga Ka-Doors TV, mga kapanalig, maging bukas ang puso at isipan sa salita ng Diyos. Huwag tayong maging matigas ng ang loob, mainggitin o mapanghusga sa iba. Tungkulin nating ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat, hindi lang sa kapamilya o kakilala, kundi pati sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Kahit harap tayo ng hirap, pang-aapi o pagtutol dahil sa pananampalataya, panatilihin nating puno ng kagalakan at pag-asa ang ating puso. Ugaling magpasalamat at pumuri sa Diyos araw-araw. Kilalanin natin na lahat ng biyaya at magandang nangyayari sa buhay natin ay galing sa Kanyang kabutihan. Huwag nating itago ang kabutihan niya. Hayaan nating makita at maramdaman ito ng iba sa pamagitan ng ating mga gawa at salita. Kilalanin natin ng lubusan si Jesus dahil sinabi niya ang nakakita sa anak ay nakakita na sa Ama. Kaya kapag nakilala at sinusunod natin siya, nakikilala at naramdaman na natin ang Diyos Ama. Tayo ang magiging salamin ng Diyos sa mundo. Ipakita natin ang katangian ni Jesus araw-araw sa pagiging mabait, matulungin, mapagpatawad at tapat. Kapag
Kapag nakikita tayo ng ibang tao, dapat makita din nila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Palakasin ang pananampalataya. Maniwala tayo na kaya nating gumawa ng mabuti para sa kapwa at didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin na naaayon sa kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang mensahe ay hindi lang pakinggan kundi gawin. Kilalanin natin si Jesus. Ipakita siya sa ating buhay at ibahagi ang kanyang pag-ibig sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso kaming nagpapasalamat sa bawat subscriber at viewer ng Doers TV. Sa ating mga minamahal na pamilya, sa ating mga kababayang OFW na nasa ibayong dagat at sa ating mga kapanalig at sa buong YouTube community. Salamat po sa oras ninyo sa panonood, pakikinig at sa walang sawang suportang ibinigay niyo sa amin. Hindi namin makaya ang lahat ng ito kung wala kayo. Lubos po kaming nagpapasalamat sa bawat isa. Hanggang dito na lang muna po ang ating vlog para sa araw na ito. Sana ay dala ninyo ang aral at inspirasyon ng ating pinag-usapan na ang makakita sa anak ay nakakita sa ama. Huwag po kalimutang i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. Pindutin po ang notification bell para updated kayo palagi sa mga susunod nating uploads. Muli, maraming salamat at pagpapalain tayong lahat ng Diyos Ama. Mag-ingat po kayo lagi. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye for now. Abangan ang susunod nating mga vlog at see you soon. Mag-ingat palagi. God bless us all. Bye-bye.